pagkakataon na maaring tumakas siya. Eh ayaw niya nga na sundin ang payo sa kanya na wag siyang umuwi at wag magpa-aresto. Alam niya nga nga-arestuin siya. Pwede naman siyang nanatili sa Hong Kong. Pwede naman siyang pumunta sa ibang bansa na walang extradition treaty. O kaya naman, pwede naman siyang dumiretso sa Davao kung sa daang libo-libong mga taga-Davao, mga taga-supporters niya ang magiging sagabal sa pag-aresto sa kanya. Hindi mo ma-aresto kung sa Davao yung bumaba. Pero itinuloy niya. Ibig sabihin, handa siya na arestuin sapagkat alam niyang illegal yun. 80 taong gulang, mahina, maraming dalang sakit dahil sa mga nakaraan niyang mga gaya ng pag-inom niya, gaya ng pagka-aksidente niya. Kaya marami siyang dalang sakit. Pangalawa, itong mga judges na ito, hindi nyo ba nakikita bago siya kinulong? Kahit na doon sa Hong Kong, kahit na mga bidyong lumalabas sa social media at sa mga mga iba pang plataforma, hindi ba halatang-halata ninyo na dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang mahinang kalusugan, dahil sa dinadalang mga sakit niya sa katawan, eh halos hindi nga siya makalakad eh. Nang mag-isa, kailangan meron siyang tukod or cane at kailangan may nakaalalay sa kanyang dalawang para aabangan, a-assist yan ng kanyang paglakad. Katunayan, di ba sabi ko sa inyo, palagi pag ako'y kasama niya, nandun din ako sa likod at ready akong hawakan yung likod niya. Kasi nga, mahirap nang ma-maintain ang balance niya. So, paano mo kayo sasabihin? Kaya sinasabi ko, kagaguhan, yung sasabihin mong merong threat to escape, utos ng gobyerno natin ay isang pagpapakanulo, isang lantarang paglabag sa saligang batas at ito ay illegal. Binigyan po natin ng predicate premise yung ating artikulo. Sinasabi natin, dahil ang pinag-uusapan natin ay paglilitis. Sinabi natin na ang anumang hukuman, pag ito man ay internasyonal o ito ay lokal, pag ito ay walang jurisdiction, walang kapangyarihan sa isang tao o isang entity o isang bansa, ay kailanman hindi ito magbibigay ng desisyon na tama o legal. Sapagkat ang isang hukuman, international man o lokal, pag ito'y naglitis ng isang bagay na wala sa kanyang jurisdiction, ito ay void ab initio o walang epekto sapagkat wala nga sa hulog, kumbaga, salitang masa, wala sa hulog. Kaya sabi natin, yung ICC, International Criminal Court, dahil ito'y walang jurisdiction sa atin, ano man ang gawin nito, ano man ang desisyon, ano man hakbangin ang gawin nito, kaugnay sa paglilitis sa isang mamamayang Pilipino na wala naman siyang kapangyarihan, wala naman siyang jurisdiction, ay illegal at ito'y labag sa ating saligang batas. Kaya yung pag-aaresto kay Presidente Rodrigo Duterte na sinaklolohan, hindi nga sinaklolohan ng tawag doon na sa utos ng gobyerno natin ay isang pagpapakanulo, isang lantarang paglabag sa saligang batas at ito ay illegal. Kahit saan mo tingnan, illegal ito. Now, binigay po natin ang mga kadahilanan kung bakit walang jurisdiction ang International Criminal Court.
Yan ay sumunod doon sa pahayag natin una, sa unang mga talata ng ating article, na walang jurisdiction ang isang hukuman, international o local, na walang jurisdiction over the subject matter at ng tao ay hindi maaaring magbigay ng tama o legal na desisyon kaugnay sa kasong nilililis nito sapagkat wala nga siyang jurisdiction kahit saan mo tingnan. Ngayon, bakit sinasabi natin na ang ICC ay nagbigay ng isang illegal na warrant of arrest? Ito po ang kadahilanan. Tatlo ang may bibigay natin na dahilan kung bakit walang jurisdiction ang ICC. Number one, sa ating saligang batas ay itinakda po doon ng sino mang tao na tatanggalan mo ng kalayaan, ng ari-arian at ng buhay ay kailangan bigyan mo siya ng pagkakataon na kontrahin o ipagtanggol ang kanyang sarili sa akusasyon bago mo siya tanggalan ng kanyang kalayaan o bago mo siya kitilan ng buhay o bago mo kumpiskahin ang kanyang mga ari-arian. At dahil po doon sa tinatawag na due process clause, yun ang pagbibigay ng pagkakataon ni pagtanggol ng kanyang sarili. Ang ating Kodigo Sibil ay merong isang provision na nagsasabi, lahat ng batas, bago ito mapairal, bago ito maipatupad, bago ito magkaroon ng epekto, ay kinakailangan muna na mailathala sa Official Gazette. Ito ang libro o aklat kung saan inilalathala ang lahat na dekreto, lahat na administrative order, lahat na tratado, lahat na batas, bago maipatupad. At ang kadahilanan po nito ay para malaman ng taong bayan o ng taong patutuparin mo ang batas, malaman niya. Kung hindi mo mailathala ito, ay sasabihin niya sa iyo na paano mo ko paparusahan sa isang bagay na hindi ko naman alam. Hindi po ba? Kaya hindi ba sinasabi natin, no one is excused from complying with the law. Mangyayari lang yan na hindi ka excused kung alam mo. Kaya kung hindi mo alam, magagamit mo yung depensa. Kaya sabi ng batas, kailangan ilabas mo muna, palathala mo yan sa Official Gazette o kaya sa newspaper of general circulation, yung maraming makakabasa. Kaya pag nailathala mo yan, ipagpapalagay, the presumption is you have read it and you cannot invoke the excuse that you are ignorant of the law. Ayan po ang kadahilanan ng publication o pagpapalathala. Ngayon, ang tanong, ito bang Rome Statute na lumikha sa International Criminal Court nailathala sa Official Gazette o sa mga dyaryo na merong sirkulasyon sa buong Pilipinas para malaman ng sambayanang Pilipino na merong ganong Rome Statute. Ang sagot po dyan, at si Presidente Duterte na ang nagsaliksik niyan. Sabi niya, wala, nakalimutan nila. Sapagkat yung Rome Statute ay pumasok tayo sa kasunduan na yan nung panahon ni Pinoy, Presidente Aquino, yung anak. At mukhang nagkalimutan. Matapos niyang pirmahan yung tratado, nakalimutan ilathala. Kaya dahil doon sa itinakda ng saligang batas at ng Kodigo Sibil na kailangan may lathala, di ibig po sabihin, walang halaga. Unenforceable. There is no validity, there is no efficacy ng Rome Statute. So, kung hindi ito isang batas na kinikilala ng ating sistema legal sa Pilipinas, paano ito magkakaroon ng buhay upang ito ay
makakuha ng jurisdiction over this country and over its citizens. Since walang jurisdiction, dahil nga hindi na ilatala, illegal ang anumang gagawin nito. Pag sinakop mo ang isang bansa na miyembro ka at gaya ng ating bansa na itinatakda na kailangang may latala, paano ka ngayon magkakaroon ng kapangyarihan at jurisdiction? Kaya lahat ng gagawin mo ay illegal. So yan po ang unang dahilan kung bakit walang jurisdiction. Ano yung pangalawa? Ang pangalawa naman po, gaya ng palagi ko nang naibibida sa inyo, nung kami mag-meeting ng 7 abogado sa Malacanang, dahil pinagpipilitan nga ni Presidente Duterte, walang jurisdiction yan, hindi na i-publish sa official gazette. Pero yung 5 na abogado, pinipilit nila na may jurisdiction dahil may treaty. Kaya nung tinanong ako ni Presidente Duterte, anong tingin mo sa akin? Sabi ko po, kung yun lang ang problema nyo na may jurisdiction dahil may treaty, di kumalas tayo, tapos ang usapan, di wala ng jurisdiction yung mga yan. Yan po nangyari, kaya nga gumawa siya immediately, nung gabing yun. At inilathala ko nung umaga nung sa aking press briefing bilang tagapagsalita, Chief Presidential Legal Counsel, na umaklas na tayo. O kaya, kung umaklas tayo, paano sila magkakaroon ng jurisdiction? At kahit na meron silang jurisdiction, pagpalagay na natin na hindi pa epektibo yung pagkalas natin. Nakakalimutan ng mga ICC na sa ilalim ng Rome Statute ay maliwanag ang nakalagay na ang lahat ng miyembro ng ICC, bansang miyembro, member states, maaari lang silang makialam sa sistema legal. Maaari silang humawak ng kaso kaugnay sa mga krimen laban sa katauhan o crimes against humanity, mass murder, genocide, war of aggression. Yang mga yan, pwede lang silang pumasok. Pero meron pong kondisyon pag ikaw ay miyembro. Ano pong kondisyon yan? Number 1, kailangan ikaw ay walang kakayahan na umusig doon sa mga inaakusahan ng krimen against humanity. Tanong, meron ba tayong kakayahan? Meron. At pangalawang kondisyon, kung meron kang kakayahan, ikaw ba ay umuusig dun sa mga taong nagkamit ng krimen sa iyong lugar? Ano pong sagot? Aba, oo. May kakayahan na tayo at inuusig pa natin. Anong pruweba natin na meron tayong kakayahan at umuusig? Ay, di ba libo-libo na nga po ang militis natin, 100,000 na rin ang nakakulong sa mga kulungan natin dahil nakonvict nga ng mga krimen. Ano pang pruweba? Ay hindi ba, pinatalsik natin ang ama ng nakaupong presidente. Ano pa ang pruweba? 2 presidente ang pinakulong natin. Ang Erap Estrada at ang Gloria Arroyo. Yung Erap Estrada talagang convicted. Yung pangalawa, kinulong pero na-absuelto. Kung madali sabi, meron tayong matabang sistema legal. Kaya hindi mo masasabi na wala tayong kakayahan at hindi tayo umuusig. So following the principle of complementarity, bakit ba tinatawag na complementarity? Kaya po tinatawag na complementarity. Nagko-complement lang. Madali sabi, papasok ka lang kung hindi kaya ng miyembro ng Estado. Sapagkat ang kasarinlan hindi po pwedeng ibigay maliban kung gusto mo. At yun lamang ang kondisyon na ibinigay nila dahil wala silang kakayahan. At kung may kakayahan man, hindi sila uusig. Bakit hindi sila uusig? Kasi sila yung mga dapat usigin, di ba, opisyalis. Pero hindi po presente. Merong kakayahan ng Pilipinas na umusig at nang-usig at nagkulungay. Ang dami na nga eh. O kaya, hindi po pwedeng pumasok ang ICC kahit nasabihin mo na hindi valid yung ating pag-aklas. Valid naman talaga yun. Yan po ang pangalawang dahilan. Pangatlong dahilan,
dahil pinagpipilitan ng ICC. Ay hindi. Totoo, umaklas kayo. Umalis kayo sa International Criminal Court bilang member. Subalit nakalagay din sa Rome Statute na pag nasimulan na namin ang investigasyon ng formal sa mga demanda sa akusado, hindi maaari kayong makatakas sa obligasyon na mag-cooperate kayo, tumulong kayo sa aming pag-uusig doon sa nakademanda. O yan po ang kanilang argumento. Tama po na mayroong ganong provision sa Rome Statute. Ang problema, nakalimutan nila na nung kumalas tayo, matapos lamang ng halos 2 taon, bago nila sinimulan yung formal na investigasyon. Ay hindi po pwede yun. Kaya binibigyan sila sa loob lamang ng 1 taon, pag kumalas ang isang miyembro, kailangan doon ka magsisimula ng formal na investigasyon. Kaya yung pong special prosecutor humingi ng permiso na mag-umpisa ng formal na investigasyon, halos 2 taon na ang nakalipas matapos maging epektibo ang ating pagkalas. Kaya wala po silang jurisdiction na masasabi. Yan po ang katotohanan. Kaya yung 3 dahilan, yan ang reason, katwira, kung bakit wala silang jurisdiction. Ngayon, bakit ba ang presidente, kahit na walang jurisdiction, na-aresto, nakulong, kinidnap? Kasi nga, itong administrasyong Marcos Jr., itong gobyerno natin ngayon, sa harap ng kanyang mga pahayag na walang jurisdiction ng ICC, di ba? Ulit-ulit nila sinasabi yan. At binabatikos nga natin yung dating Solicitor General at Secretary of Justice na habang sinasabi nila na walang jurisdiction, pero taliwas ang kanilang mga salita, mga pahayag, mga gawa, at pinapakita may jurisdiction. Kumbaga, doble kara ang ginawa nila. Kaya binabanata natin. Pero paulit-ulit pa rin ang presidente na walang jurisdiction mga yan. Subalit, nung dumating na ngayon, ang warrant of arrest na in-issue ng ICC, nag-cooperate. Pero ang tingin nga po natin, hindi cooperation. Mukhang talagang, kung matatandaan nyo, kahit na ang pahayag ng administrasyon, walang jurisdiction, ang International Criminal Court, ay binubuli tayo, talagang pinipilit nila makapasok kahit na anong gawin. Kahit na anong sabi ng gobyerno natin, walang jurisdiction, nagpapadala sila ng mga nag-iimbestiga rito, ito namang mga kalaban ng mga Duterte, nakikisama sa kanila, nakikipagsabwatan sa kanila, kung ano-anong mga binibigay na di umanong ebidensya. Pero ang gobyerno natin ayaw pa rin. Until, eto na, nung nagkasira-sira ang pagkakaisa ng UNITEAM, doon nagsimula ang palihim na pakikipagsabwatan ng gobyerno sa ICC. At yan ay sinimula ng mga kaalyado ni Presidente Marcos Jr. doon sa Kongreso. Sa pakikipagsabwatan naman ng kaalyado niya sa mga kaliwa. Anong ginawa nila? Yun, sinimula nila si Inday Sara, yung confidential funds. Hanggang yun ang naging dahilan ng isang impeachment proceeding na hindi naman sila naging matagumpay dahil diniklarang illegal ang impeachment trial. Ano pa ang ginawa nila? Eto na. Ginawa nilang dahilan para mapatupad yung warrant of arrest sa pamamagitan ng paggamit ng Interpol. Kasi po yan Interpol na tinatawag. Yan ay isang internasyonal na organisasyon upang tumulong sa mga bansa na kaayon sa Interpol, na kasama sa Interpol. Tulungan ang bansang makikiusap, nabigyan sila ng impormasyon, tulungan sila
na hanapin ang hinahanap nilang mga akusado nila. Yan ho ang trabaho ng Interpol. Ang ginawa ng gobyerno natin, yung Interpol ang ginamit na dahilan kung bakit aarestuin ang Presidente Duterte. Ang sabi nila, tayo ay may obligasyon sa Interpol na kailangan pag nakiusap sila na arestuin, tulungan natin. Yan po isang pulpul na katwiran. Stupid na dahilan. Alam niyo ba kung bakit? Yung Interpol ay ahensya lamang na walang kapangyarihang mag-aresto. At ang Interpol, pinakiusapan lamang ng ICC na humingi ng tulong sa gobyernong ito na arestuin si Presidente. Ang humihingi ng tulong ay ang ICC sa Interpol. At ang Interpol naman, nakiusap naman sa gobyerno na arestuin si Presidente Duterte. At pumayag naman si Presidente Marcos Jr. dahil ang dahilan niya, may obligasyon tayo. Eto, bakit maling-mali? Unang-una, gaya na paulit-ulit na nating sinasabi, wala nga jurisdiction eh. So kung walang jurisdiction ang principal na nakikiusap sa Interpol, paano magkakaroon ang ahenteng Interpol ng jurisdiction? Walang jurisdiction yung kinakatawanan mo eh. At ito namang gobyerno, bakit gagawin yan dahil hindi, may obligasyon tayo? Hindi. Ang obligasyon lang natin mag-sharing, tulungan. Pero bakit natin tutulungan ang isang pakiusap ng isang ahente ng ICC na wala nga jurisdiction? At isa pa, nakikiusap lang. Pag nakikiusap o request, ibig sabihin, pwede natin tanggihan, hindi tayo obligado. Pero dahil nga, ang intensyon ng administrasyon ay sirain ng mga Duterte, inumpisahan yan dyan sa impeachment na yan. At nauna pa dyan, sinira niya, pinakulong niya ang mga kaalyado ng mga Duterte, gaya ni Pastor Kibuloy, ang sagradong KOJC, sinalakay nila. Ayan, pinakulong, nakakulong. At pagkatapos nga, ipinasok na nila itong pag-aaresto. Kaya, kung titingnan po ninyo, ang Rome Statute, mismo ang Rome Statute, ay nagpapahayag na illegal ang ginawa. Bakit kanyo? Dahil meron pong artikulo doon, hindi tayo nagkakamali, artikulo 59, article 59 o 58, whatever. Basta provision doon, nakalagay na kung merong warrant of arrest na ini-issue ang International Criminal Court, bago mo kunin yung inaaresto mo, sa tulong ng gobyernong pinakiusapan mo, kailangan muna na ipadaan mo sa lokal na hukuman. Nakalagay yun doon maliwanag eh. It has to pass through a judicial entity, judicial hukuman. Mali yung sinasabi ng DOJ, itong naging ombudsman na ngayon, na ang judicial entity daw ay yung Department of Justice. O yun ho, ang dahilan. Kung bakit illegal. Kasi nga hindi pumasok, inaresto na lang, ditine. Pagkatapos kinidnap, dinala doon. Paano mo masasabi na sinunod nila ang Rome Statute? Ano pa? Sa ilalim ng extradition treaty ng ating Pilipino sa Pilipinas. Ano ba extradition treaty? Ito yung tratado na pinasok natin na kung may makikiusap na pamalaan ng isang dayo upang arestuin ang gusto nilang litisin sa kanilang bayan dahil nagkamit ng krimen sa kanila, kinakailangan makiusap sila sa atin muna. At sabi na nga yung extradition treaty, kailangan padaanin mo muna sa lokal na hukuman para bigyan mo ng pagkakataon na kontrahin yung kanilang request ng extradition. Ay hindi rin nga ho dumaan doon eh. Inaresto nila, kinulong at pinatapon sa hit. O paano mo ngayon masasabi na hindi illegal isang pagpapakanulo, isang lantarang paglabag sa saligang batas ang ginawa at nikipagsabwatan ang mga ilang opisyalis ng gobyernong ito
na dapat sila managot. Kaya ba nag-file tayo ng petition for the writ of habeas corpus diyan sa Korte Suprema upang ideklara ang mga illegal na kanilang mga ginawa at orderan ang gobyerno na ibalik ang Presidente Duterte dito sa ating bansa. So, yan po ang sinasabi natin dun sa pangalawang topic natin dyan sa artikulo. Okay. Ano ngayon ang dahilan kung bakit tinanggihan ang request for interim release? Unang-una, under Article 16 ng Rome Statute, pwede pong humingi ng pansamantalang paglaya. Kaya ang ginawa ng defense team ng Presidente Duterte sa dahig, nag-file sila ng motion for an interim release. At ang kanilang dahilan ay unang-una, ang Presidente 80 taong gulang na at may problema na siya sa kanyang paggalaw, ang kanyang memorya, hindi niya na maalala ang maraming mga mahalagang bagay na napakahalaga para sa kanyang depensa. Dahil ang abogado, siyempre, kakausapin mo, yung unang-una, yung akusado, para malaman mo paano mo depensa. Kung hindi naman siya pwede, pupunta ka na sa second source mo na may personal na kalaman. Ngayon, dahil nga po, nag-file sila ng request. Siyempre, pag-aaralan ngayon ng pre-trial chamber judges. Sapagkat nakalagay po doon sa Rome Statute, bibigyan mo ng pansamantalang paglaya yan kung, nakalagay po doon, kung merong mga irregularidad sa pag-aaresto mo sa taong yan, at ang ebidensya ay mahina laban sa kanya. At kung ang kanyang matagal na pagkakulong ay ang dahilan, dinidelay ng mga taga-usig nila o prosecutor. At hindi flight risk. Walang pagkakataon na maaari na tumakas ang akusado. Pag yon ay presente, yung mga kalakaran niyan, pwede mong bigyan ng pansamantalang paglaya o interim release. Ngayon, ano? Anong sabi ngayon? Tinanggihan. Ang sabi ko po sa artikulo, ang aking title, ICC's junking of the interim release request of Duterte is wrong. Clearly wrong. Dead wrong. Pero, kahit na mali, unsurprising, hindi katakataka. And expected, inaasahan natin na yun ang kanilang bakit kanyo gagawin. Gaya ng sinabi ko sa inyo, mulat sa pool nga, pinipilit na nila na pumasok dito kahit wala silang jurisdiction. Bakit? Gusto kasi nila na i-justify ang kanilang existence kasi existence nila ngayon, questionable. Dahil masama ang kanilang reputasyon. Puro mga lahing itim ang kanilang inuusig at kinukulong. Wala pang lahing puti. Pangalawa, maraming irregularidad. Nakakaroon din ng mga bilihan. Yan ang mga pag-aaral na ginawa ng mga independenteng nagsusuri. Kaya may problema. Kaya kita nyo yung Estados Unidos. Tinanggal na nila ang kanilang kontribusyon. Kasi ang ICC, hindi naman niya mabubuhay kung walang kontribusyon ng mga miyembrong Estado. At ang isa sa pinakamalakas na contributor, kahit na hindi siya miyembro ng ICC, ay ang Estados Unidos. Ngayon, eto na. So pinag-aralan nila, tinanggi nila. Sabi natin ay maling-maling desisyon. Bakit mali? Unang-una, hindi ba sinabi na natin sa inyo, wala namang kayo jurisdiction mulat sa pool. Kahit na anong desisyon nyo dyan, aksyon. Mali, hindi magiging legal. Pero tingnan natin, ano ba yung mga kadahilanan nila? Sabi po nila, number 1, merong flight risk, nanganganib na tumakas yan at hindi umattend na mga trial ng gagawin ng ICC. Sabi ko nga, itong katwiro nito, ito ang at the height
of stupidity. Labag sa sentido komon ang kanilang katwiran. Bakit kanyo? Bakit sinasabi nila na may panganib na tumakas itong si Duterte kung bigyan mo ng pansamantalang paglayan? Sus Maria Jose, paano manganganib? Ano ba ang kalakaran na bumalot sa kanyang pagka-aresto? Hindi mo ba nung March 11? 11 ba yun? Correct nyo kung hindi March 11 yun. Nung nasa Hong Kong siya, alam na ng lahat na ang gobyernong ito ay nagipagsabuatan na sa ICC at meron nang nag-aabang sa kanya para arestuin siya. Alam ni Presidente Duterte yun. Yung kanyang mga abogado, hindi ako kasama doon kasi hindi ako naimbitahan doon sa parang basta hindi ako nakasama sa meeting nila. Ayaw na umuwi siya. Kasi sigurado arrestin siya. Mga kaibigan niya, mga kawanganap. Pero alam niyo naman si Presidente Duterte. Matapang. Hindi siya tumatakbo sa anumang bagay. Basta nalalaman niyang siya tama. So madaling sabi, nagdesisyon siya na umuwi noong Marso 11. Ha? Yes po, attorney. Paano mo ngayon sasabihin na merong pagkakataon na maaring tumakas siya? Ayaw niya nga na sundin ang payo sa kanya na wag siyang umuwi at wag magpa-aresto. Alam niya nga arestuin siya. Pwede naman siyang nanatili sa Hong Kong. Pwede naman siyang pumunta sa ibang bansa na walang extradition treaty. O kaya naman, pwede naman siyang dumiretso sa Davao kung sa daang libo-libong mga taga-Davao, mga taga-supporters niya ang magiging sagabal sa pag-aresto sa kanya. Hindi mo ma-aresto kung sa Davao yung bumaba. Pero itinuloy niya. Ibig sabihin, handa siya na arestuin sapagkat alam niyang illegal yun. So paano mo kayo sasabihin na pag siya ay nakataka, ay siya ay nabigyan na pansamantala paglaya, tataka siya. Unang-una, maliban pa dun sa yung demeanor niya, yung mga galaw niya, nagpapakita na ready siya na arestuin at magpakulong. Pangalawa, tingnan ninyo ang kanyang kalagayan sa buhay. 80 taong gulang, mahina, maraming dalang sakit dahil sa mga nakaraan niyang mga gaya ng pag-inom niya, gaya ng pagka-aksidente niya. Kaya marami siyang dalang sakit. Pangalawa, itong mga judges na ito, hindi nyo ba nakikita bago siya kinulong? Kahit na doon sa Hong Kong, kahit na mga bidyong lumalabas sa social media at sa mga iba pang plataforma, hindi ba halatang-halata ninyo na dahil sa kanyang edad, dahil sa kanyang mahinang kalusugan, dahil sa dinadalang mga sakit niya sa katawan, halos hindi nga siya makalakad nang mag-isa, kailangan meron siyang tukod or cane at kailangan may nakaalalay sa kanyang dalawang para aabangan, a-assist yan ng kanyang paglakad. Katunayan, di ba sabi ko sa inyo, palagi pag ako'y kasama niya, nandun din ako sa likod at ready akong hawakan yung likod niya. Kasi nga, mahirap nang ma-maintain ang balance niya. So, paano mo kayo sasabihin? Kaya sinasabi ko, kagaguhan, yung sasabihin mong merong threat to escape, ang gagawin ng isang tao na may ganyang kalagayan, pag nabigyan mo ng pansamantalang kalayaan, unang-una, hahanap siya ng medical facilities na pwede niyang gamitin para maayos ang kanyang kalagayan. Pangalawa, mag-i-enjoy na lang siya sa pansamantala. Makakausap niya yung kanyang mga kamag-anakan, kaibigan, dahil may pansamantalang paglaya, siya ay kupin ng isang bansa. So, madalit sabi, you will enjoy the benefits given to you. Katatakas, hindi ka nga makalakad
tatakas ka pa. Kaya kagunggungan yung ganong katwiran. Ano pa ang dahilan? Sabi ng pre-trial chamber, meron naman siyang access sa medical facilities. Meron tayong mga doktor dyan, may psychiatrist tayo, may nurse. Kaya pala, kung totoo yung sinasabi nyo, na meron siyang access at binabantayan nyo ang kanyang kalusugan, o hindi ba napabalita na ilang beses nang nahimatay? At hindi sinasabihan ng pamilya. Hanggang ngayon, hindi nyo naman dinideny ng ICC na hindi totoo nangyari yun. The fact na hindi nyo dinadanay, totoo kasi meron mga nagsisimpatiya sa pamilya na nagsumbong sa kanila, yung mga nasa loob. Pangalawa, yung nurse, na sinasabi lang may nurse naman dyan yung nurse nga naka-station sa nurse station yun. Hindi naman umaalis yun doon. Kailangan ikaw pumunta. Ano ba ang kalagayan ni Presidente Duterte bago siya inaresto at kinulong? Number 1, meron siyang 24 oras na nurse. Doon na nakatira sa bahay nila sa Davao. Caregiver niyang nurse na yon, inaalalayan siya. At linggo-linggo nagpapalit ng nurse. O madaling sabi, 24 hours, binabantayan siya. Yung ba ginagawa sa ICC? Hindi. Dahil kung yun ang ginagawa, nalaman na natin kung ano nangyari sa kanya. At baka naiwasan pa ang nangyari sa kanya. Ano pa? Pangalawa, sinasabi ng ICC, pre-trial chamber, yung daw defense team, hindi naman naprobahan na masama ang kalagayan kalusugan ng Presidente Duterte na maaaring makaapekto sa kanyang depensa. Hindi raw sufisyente. Sinabi lang na may diferensya sa kanyang kalusugan, may cognitive decline na tinatawag. Hindi raw naprobahan. Teka muna, bakit ang akusado mag-a-aproba? Gaya na sinabi ko niya sa artikulo ko, si Presidente is under a controlled environment. Wala siyang laya, nakakulong nga Sino ang may control? Ang hukuman ng International Criminal. Hindi ka maaaring gumalaw dyan sa loob ng hukuman nang wala siyang pahintulot. So kung ikaw ang may control, hindi ba dapat lamang tungkulin mo ang tingnan mo kung ang lilitisin mo ay fit for trial, physically or mentally? Bakit ibibigay mo ang burden sa akusado na wala namang kakayahan? Hindi po ba? Kaya mali yung mga kadahilanan na ikulong siya dahil sa may flight risk. Ano pang mga dahilan na binigay? Ito raw si Inday Sara, yung mga anak, kinokontra nila ang paglilitis. Binabanatan daw nila ang ICC na walang jurisdiction. Teka muna. Bakit nyo naman tatanggalan ng karapatan ang mga kamag-anakan, mga anak ng Presidente Duterte na questionin ang inyong pag-aresto? Mulat sa pool nga illegal Kaya nga pinupukpok nila, wala kayong jurisdiction. Illegal yung ginawa nyo sa aming ama. Kaya palayain nyo na. Sinasabi po nila, si Inday Sara, sasabihin niya pa, we'll spring him out from detention. Ginawa pang literal. Pag sinabing tatanggalin, sa pamamagitan ng legal, kaya nga may mga abogado paano mo itatakas yun? Hindi nga makalakad paano mo itatakas yun? Hindi po ba? Kaya mali.
walang katuturan ng mga katwiran na binigay ng ICC. Ang katunayan, talagang, kaya lang sinasabi natin, inaasahan natin yung, talagang lahat ng mga pabor sa akusado, kanilang tatanggihan. And most likely, huwag tayo magtaka kung i-convict nila yan, kung matuloy ang trial. Hindi nga dapat matuloy ang trial kasi nga, physically and mentally unfit. Hindi yung may diferensya ang utak. Kung hindi, yung tinatawag na yung memorya mo halimbawa, maraming pagkakataon ng ganyang edad na nakakalimutan. Nakakalimutan nga kumisan. O yung mga 80 sa inyo, 70, o kahit na 60. Di ba? Nagkakaroon na tayo ng mga lapses. Pumasok ka sa kwarto, nakalimutan, ano nga bang kukunin ko rito? pag lumabas ka, saka mo alala, balik ka na naman. Yung mga ganong bagay, napakahalaga yung po sa isang akusado kasi kailangan naaalala mo lahat ang mga nakaraan kaugnay sa akusasyon sa'yo, yung extrajudicial killing, yung mga patakaran mo bilang presidente. Kailangan yung abogado alam yan at masasabi at pwede kang ilagay sa magte-testify ka. Paano kung may diferensya siya? Paano? Dapat hindi po pwedeng i-try na hanggat ang hukuman ay kumbinsido na he is fit for trial. Yung po mga kadahilanan kung bakit mali ang desisyon. Gusto talaga nilang i-convict yung mamang yan. Gusto yata nila mamatay rin siya dyan sa detention center. Yan ang gusto ng mga yan. Ako, yan ang malaking pagkakamali nyo pag ginawa nyo yan. Anyway, yan ang ating paliwanag doon sa mga binasa mo. Dinagdagan pa po natin ang paliwanag kung bakit hindi siya flight trace. Tingnan nyo dagdagan pa natin yung paliwanag natin. Supposed to be, ang schedule niya ng pag-uwi niya ay hapon. Hapon. Hindi tayo nagkakamali. Dapat ang alis niya doon 11:00 ng tanghali para darating siya rito mga 2:00 pasado. Ang ginawa niya nga binago niya, dahil gusto siyang makauwi na, ginawa niyang 6:30 ng umaga. Kaya nga hindi kami nagkita, hinabol ko siya sa airport na nakasakay na sa aeroplano. Kasi hindi ko nga alam ang kanyang plano dahil hindi ako nakasama sa meeting. Doon lang makikita mo na sa lahat naman ng taong gustong tumakas o magkakaroon ng pagkakataong tumakas, ito yung taong nagmamadaling umuwi para arestuhin. Hindi po ba? Paano niyo mo masasabi? Binago niya pa yung oras Pinadali pa yung kanyang pagkaka-aresto. Pangalawa, sabi, si Duterte, kahit nakakulong yan, he remains powerful, influential, at maaari niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan at influensya upang pigilan ang mga testigo. Ibig ko sabihin, baka ipapatay niya, kidnapin niya, patahimikan niya, bilhin niya, o kung anong bagay para hindi matuloy ang pagtitistigo. Ayan kagungungan na naman yan. Tingnan niyo nung siya'y presidente, yung mga testigong yan, yung mga nag-aakusan yan, matagal na yun ang mga sinasabi. Madalit sabi, noong pa, nandyan na sila. Makapangyarihan si Presidente Duterte noon dahil nga presidente. Kaya-kaya niyang gawin, patahimikin, tanggalin, ipapatay o kung ano pa. Pero hindi nga siya ganun Pati na nga yung mga kalaban niya sa politika. Minumura siya, sinisiraan siya. Ang mainstream media ganun din. Kontrang-kontra sa kanya. Wala siyang ginalaw. Hindi niya kinantip, pinabayaan niya. Ang focus niya, magsilbi at bigyan ng proteksyon ng bayan. Yan ang ginawa niya. So paano mo sasabihin na ikaw ay magiging sagabal sa prosedimento sa paglilitis dahil baka yung mga testigo patahimikin mo? Mali mali lahat mo Maling-mali ang mga katwiran. Halatang-halata nyo na talagang gusto nyong sirain, patayin, ikulong hanggang mamatay ang Presidente Duterte. Yan ang inyong
layunin. Yan ang klaro. Okay yan, di ba? Tayo nananawagan. Isang taong ko lang nga nangangantsaw na hindi lumalabas. Eto, tuwa tayo na lumalabas sila. Kaya lang, meron tayong napansin kasi napanood ko yung kanilang rally. Nag-aaway sila dun sa, yung iba, minumura yung mga pulis. At yung iba naman, pinagtatanggol. Huwag niyong kalabanin ng mga pulis. Yung mga yan, nandyan lang para pangalagaan ang kaayusan. Para hindi magkagulo. Kakampinin niyo yan. Naghahantay lang nga yan ng maraming tao dyan bago kayo samahan yan. Kaya relax lang kayo. Hayaan nyo. Ituloy nyo ang mapayapang paglalahad ng inyong mga reklamo sa gobyerno. Maganda yan. Okay yan. Kaya lang may mga napansin akong mga nandun eh. Yung mga balat kayo nandun din. Yan ang problema dyan eh. Maging ano ho kayo mapagbantay. Hindi nyo naman pwede itabo yan kasi nga nagpapanggap nakakampi. Pero ako nakita dating miyembro ng kabinete ng Marcos na sinipa, nandiyon din. Kaya basta may mga nakita ko pero huwag nyo na lang pansinin. Basta ang kailangan, alam nyo na mga nagbabalat kayo lang ito at ginagamit lang mga Duterte. At yung pagrarally sa araw-araw, maganda yan, di ba? Kung nga unang nananawagan na magrally kasi yun ang ginawa namin noong panahon namin. Kaya tama yung ginagawa ni Kiko, tuloy mo yan, bata. Okay yan. Kaya kayo naman mga nasa ibang grupo, sumama kayo kahit na sino ang nangunguna dyan. Dahil common, iisa lang naman ang pinaglalaban nyo, katiwalian, sumama kayo. Magdilaw, magkaliwang matino, mag-Duterte, sama-sama kayo. Hanggang mabuo ninyo ang isang united coalition of forces even if ideologically different in thoughts. Sumama kayo. Ganyan na nangyari sa amin nung People Power EDSA. Di ba? Tagal nga namin. Pero nyo, nag-umpisa kaming mag-rally-rally 1965. Nagkaroon lamang ng People Power after 21 years. 1986 Diba? 65. 75. 85. Di 20 plus 1 year bago nagkaroon. Mabuti nga kayo ngayon baka 9 na buwan lang matuloy-tuloy na yan. Ayan pag-aalsan nyo ng mapayapa at mapalitan at maipakulong ang mga dapat na ikulong. Hindi po ba? Tuloy nyo yan. Tuloy-tuloy lang ang laban ninyo. Yeah. Ano naman totoo yung ginawa niyang I disagree na iba ang ibig niya sabihin. Ibig niya talaga sabihin barilin sa ulo. Kaya he's liable under the law. Pero kung matapang ka, dahil ginawa mo yun, you should be ready to suffer the consequences. Ganun talaga ang matatapang. Kung hindi ka matapang, huwag mo nang gagawin. Di totoo na komunista na ang ating bansa. Kaya ikaw, Jessna, sumama ka sa rally. Sama mo si Kiko. Yan. Yan po, Attorney Sal. Ito naman po from HH Vicencio. Attorney, pwede ba ma-TRO yung appointment kay Remulla? Tapos na. Huli ka na. Sumali ka na sa rally. Late na si HH dito, Attorney Sal. Ito na po from another comment from Jesda Aradanas. Wala na ang Pilipinas, communist country na. Dahil sa presidente na walang kwenta pirma ng pirma, hindi yata binabasa kaya nagfiesta na mga magnanakaw or kasama ka sa pagnanakaw, mga buaya kayo, pinapasahod na nga kayo, sinaid nyo pa pera namin. Yan. Tama po kayo dyan, Attorney Sal, kasi nga po talagang matagal din minsan mag-react yung mga Pinoy, Attorney Sal, kasi ngayon puro lang messages. At least ngayon na simulan na or nung mga nakaraang buwan ay yan, dapat tuloy-tuloy nga lang. Ito po, Attorney Sal, babasahin lang po natin ang ilan sa mga mensahe ng ating mga kababayan ngayon. Mula po kay Vision 2030, YouTube comment, wala na, nag-hallucinate na si BBM but we must be careful. He will do something. A martial law like his father to stay forever sa admin. Sa tingin niyo po, Attorney Sal, posible po ba ang ganun mangyari?
Kung Hindi na mahalaga yan, pwede niyang gawin ang gusto niya gawin. Pero pag ang tao ay nasa kalsada na, wala na lahat yan. Kaya ikaw na nag-text, sumama ka. Samahan mo si Kiko. Samahan mo yung mga nagdarally. ayan. From ito po comment from Kali Bangon. Off topic about kay Mike Romero in relation sa Bogo directed to Marcos Jr. May mali ba sinabi niya dahil lang sa salitang H na kinonsidera na pagbabanta? Naniniwala ako na hindi pagbabanta ang sinabi ni Mike Romero against Marcos Jr. Huwag sanang gamitin ng administrasyon ang parehong taktika laban sa pro-Duterte netizens kahit simpleng post lang. Diba sinabi ni Mike Romero, di ko yata alam yun. Diba sabi? Ano po, yung nandun po sa si Pangulong Marcos Jr. sa yun sa nalindulan po, tapos yung headshot na caption niya ay iba po yung ibig niya sabihin kasi nga po ang Bogo sa Bisaya Attorney Sal is yun, bobo. Kaya yun lang po yung ibig niya sabihin doon.